So, nandito na tayo sa Trailview Drive. Eto, nandito na siya. So, ayan. Napakatahimik dito. So, ito yung neighborhood niya. Para siyang, di ko alam kung bungalow to na condo style Pero ayan siya, guys. Cute siya, maganda. So, nandito na tayo, guys. Medyo nahiya pa tayong pumasok kasi wala hang ganong tao. So, itong townhomes na to ay worth 515,000 na pwede pa namin opera ng mas mababa. At freehold title siya. Hindi siya yung usual na condo corp na so ito, pag sinabing freehold title, so kasama na yung building at yung land. Outright yung title niya. So meaning, siya, full access yung mga key features niya. Maganda yung nito, nag-a-appraise talaga yung value. So ayan. So hindi ko lang sure kung anong age nito, pero I think mga nasa 10-year-old to. So malalaman natin sa agent sa loob. Pero ang ganda ng landscape. At ito yung neighborhood. Maganda yung landscape niya. At ang ganda ng parking. Gusto ko to yung mga parang may pagka-Victorian style siya. So papasok na tayo. Ito yung parking na gusto ko. Ganyan yung siya, textured. Ang ganda ng pintuan niya. Hi! So, wala siyang condo fee. Kasi nga freehold title siya, meaning para siyang ordinary house. Or the outside here, everything is yours. Like the design, because Backyard up so yeah, pretty. and see, I really like the kitchen that is very new. Have him bring something on paper and like I said. See, everything is new here. Unlike at the other houses, there's some scratches here. They're very good in the pictures. Like, it's very new. I know, and then you But when you see it, so this is the laundry. So, ang ganda talaga nitong bahay nito. Kasi nga, wala siyang condo fee, diba? Talaga hinahanap namin So, merong bedroom here. I think this is the master bedroom. Ang walk-in closet. Medyo nakakailala kasi may mga gamit, no? So, check natin ito. So, gusto ko ganyan lang. Simple lang siya. So, So, meron siyang ganda nung So, 2-bedroom here sa main floor. Maganda may view. So, ito yung magiging kwarto na. So, finish ang basement at meron din dito storage. I know, this is a garage. So, ang high ceiling yung garage nila. Unfinished, guys, yung basement. Na pwede mo rin naman siya i-renovate if ever. So, yun lang ang problem. Kaya medyo mura siya. Unfinished yung basement. So, ayun na guys. Unfinished yung basement niya. Pero maganda naman yung landscape mo. So, kaya siya mura guys. Unfinished basement siya. 2-bedroom lang. Pero ang maganda kasi dito is wala siyang condo fee. Siyempre ko considered na lang namin to kahit ganito siya kasi may ganda dito, may basement ay may garage. Magaganda yung mga bahay dito, alam niyo, puro bungalow, parang wala naman tao, no? Magaganda yung bahay dito ang
lawak ng driveway niya eh. So, kamusta naman kaya ang snow dito kung mataas kaya? So, medyo nagalangan lang ako kanina guys. Maganda naman siya kasi wala siyang condo feel. Medyo ano kasi 2-bedroom lang siya at walang basement pala, no? Parang naalala ko kasi may basement siya eh. Pero sa akin, kino-consider ko siya. At pwede ko siyang opera ng mas mababa. Todo na natin 450. 450, no? Kasi nga walang basement eh. At saka kung sakali may nasira man doon sa bahay na yun, gagastos ka talaga ng todo. Kasi nga wala kang condo fee na binabayaran. So mahaba pa yung oras. So naka Tri-City tayo ngayon ha. Kanina Woodstock, Tilson Bridge. At babalik tayo ng London. Meron pang isa. Last na to. Dahil para mahaba-haba naman yung pahinga natin. After noon, grocery na tayo at uwian na. Dahil bukas, church naman, barbecue party, tapos wala na, yun na lang yung activity natin. So maganda talaga dito. Ang ganda ng mga green fields. So yung biyahe niya pala from Tilson hanggang London is almost 1 hour, like 40 minutes. Pero okay lang din naman kasi paano kaya pang winter dito? So dapat talaga maraming consideration, maganda ang location. Walang tao dito pala, no? 44 minutes drive. Ganito ang buhay sa rural. Wala talagang tao dito. So welcome back again guys. At ito na yung second house, open house tour natin. So bumalik na tayo dito sa London at itong townhouse ay 700. Medyo mahal na naman pero sure to maganda to. Pero nagulat ako guys kasi maliit yung community niya. Sige. So lipat na kami ng parking. So may condo fee ito. Pero nagulat ako kasi maliit lang. Ito lang siya. Parang 4 units lang. Hindi siya gated community kagaya ng iba na nakikita natin. So ayan. Maganda yung loob niya based sa picture. At syempre based sa price na sure maganda rin to. So ito yung model house niya. Yeah. You have to get condo insurance. There's some, the government could change it at any point in time, be a little bit more, a little bit less, or whatever, so. There's my cell phone number and my email address, and I'll get you to leave your So name everything and is phone number and brand new. email address. You know, our agent's also from Sutton. I'm sorry? No, but you put his name down on there, so we know, yeah. So fully brand new. Everything is brand There'll be 5 along there, and then there at the side, behind that green box, before there. It is brand new, I think. Yeah. And everything beyond that, like it's beautiful. Yeah. I think that's important. In all, do you really? Yeah. The old townhouse that we saw. It Yeah. is very different. Yeah. So, ang ganda. Wooden lahat, guys. 3 bedroom. So, it's a 3 bedroom. Ito. As in, ano siya talaga? Brand new house. Kaya medyo mahal. So, 700. 6 na. Tingnan mo nga ito. Buksan mo to. Ganda na bintana niyo. Is that a walk-in closet? Laundry niya. Is a common bathroom. Bedroom number 3. I think yan. Ito yung prime. Pero maliit yung bintana niya. Medyo malaki yung... So, ito yung walk-in closet.
the bathroom. So, okay na rin siya. Maganda talaga pag brand new, no? Wala kang maaamoy. Kundi maganda siya. It looks like a complete basement. Oh, basement. Gusto ko talaga ganitong basement, to. Yan. So, ayan yung basement niya. Na pwede siyang rent. Utility room. Kung may basement ka, mayroong sarili siyang bathroom. Mas maganda din. Bagong-bago lahat, no? So, wala kami masabi, guys. Kasi nga, ano siya, brand new. So, okay. Yeah, I prefer to check empty house ng second unit. Yan, ganito siya. Talagay talaga yung bago talaga kasi empty. The same as the other one. You have the same. So, kagaya siya ng model house. At least yung model house kasi may gamit lang kasi yun eh. Pero ito, so ayan, empty siya, di ba? Preferred ko talaga empty. Para makita natin yung ganda kapag natural na walang gamit. Yan ang gusto ko. Yung washroom may bintana. Yung bathroom, para maliwanag pa rin siya. So, ayun lang guys. That's it. Nakita na natin yung model house at the same time yung empty room. Hindi finish yung basement. Hindi ko sure kung kasama sa bayad to. So, ganito yung basement niya, guys. Those things on the sheet, you'll see Okay. how that. That's why the So, ayan na guys, nakita na namin. Welcome back again guys. So, nandito na naman tayo. Ang dami na nating hinauser. Napapansin nyo yung mga house tour natin ngayon. Ano na siya? New builder na. Kasi maganda talaga sa mata yung new builder. At maraming advantage ito kung bakit new builder lang gusto namin. Alam niyo na marami siyang discount. So, back to main topic tayo. Ano ba ang pinakamabigat na dahilan bakit hindi pa rin kami bumibili? Kasi sa dami na nga na house tour natin, I think mga naka 60 houses na tayo. So, paabutin pa natin ng next year yan, 100 houses. So, hindi na tayo ganun ka-impulse buyer kagaya nung nangyari dun sa sasakyan, no? So, kagaya nung last vlog ko. So, ito guys, ano nga ba yung dahilan kung bakit ito ay may kinalaman sa job security? So, nawala ng work yung mister ko. Hindi siya na regular dun sa bago niyang work. Matagal na to, pero nagkaroon ng work naman din siya, pero part-time dahil mas regulated ang work kasi niyang mister ko. Kailangan ng license para mas maganda, mas stable siya. So, yun, hindi siya na regular, hindi natin masagot kasi usually ganito kasi ang mga companies dito sa Canada. Maraming uncertainty, maraming na-layoff noong time na yon. Hindi lang siya, marami siyang mga kasabay din na na-layoff. So, dun kami na talagang nawalan na ng, hindi na kami nagpa-rush na kung bibili kami ng bahay, total hindi rin naman kami ma-approve, final approve na. Kahit may pre-approval pa kami, malabo kami makakuha ng approval. Kahit sabihin mo ako, full-time worker ako, sa case ko naman, hindi rin sure dahil marami na rin nangyayaring negative. So, nararamdaman ko na yung job security dito sa Canada na hindi talaga mahirap. Walang kasiguraduhan. So, ayun yung dahilan kung bakit na-delay. Siguro in a few years pa, bago kami makakuha ng ma-secured yung work na isa sa amin. Kasi gusto ko parehas kasi kaming secured na work para ayoko kasi na problema na sa mortgage, lalo na mas malaki yung monthly nito, may binabayaran pa kaming sasakyan. At ito pa, ayoko naman maging homeowner kami for 5 years lang. Gusto ko naman tuloy-tuloy. Dahil ayoko na talaga ng palipat-lipat na company. Gusto ko magstay na talaga sa company. Ganon. Hindi na natin kaya maging
yung parang lagi tayo nag-a-adjust. So, gusto natin talagang matagal. So, talagang job security talaga yung habol ko. Actually, hindi lang naman yung price eh. Kahit naman mura pa yan, mababa interest niyan. Kung mawawalan ka naman ng work, hindi ka naman pala mariregular, nonsense na bumili ka ng property. So, sa ngayon, in-enjoy namin yung pagiging flexible namin. So, hindi kami, okay lang kung mawalan kami ng work kasi wala pa rin naman kami obligations. Obligations lang namin is, ito lang, yung lease car. Pero yon siguro kapag tuloy-tuloy na, okay na yung spouse ko, dun na. So, marami kaming kinoconsider. Gusto naming financially stable kami. Dahil napakahirap nga ng buhay ngayon. Napapansin nyo, diba? Hindi siya kahit sabi mong license ka pa, marami kang certificate, hindi talaga, mahirap yung job security sa panahon ngayon. Talagang agawan ng trabaho ngayon. Hindi lang naman yung tao yung kalaban mo. Technology na. So, lahat ngayon is self-service na kaya na rin gawin lahat, mga AI. So, talagang tinapatay na nila yung mga general jobs, office job dahil dyan sa technology na yan. Kaya, hindi pa rin natin makuha yung stable job. So, ayun lang yun guys, yung dahilan, yung job security. Maganda rin guys yung downtown, no? Yung mga, naka-preserve yung mga building. Maganda yung downtown niya, mas malaki kaysa sa London. Let's go! So, ito yung hinahanap namin eh, yung mga Chinese Chinese restaurant. Siyempre, hindi makukompleto yung visit natin dito nang hindi tayo nakakapasok sa mga thrift store. Siyempre, pinipili lang natin yung mga thrift store, yung mga collectible items lang. Marami din dito. Nandito tayo sa Brines. Dito tayo nag-lunch. So, finally, nakadatikman din natin yung most recommended restaurant dito. Filipino restaurant dito sa London. So, yan. Masarap siya guys. So, inabot na kami ng $40. So, ang in-order ko is sinigang, garlic rice, tsaka yung tempura. So, inabot siya ng $40. So, okay siya guys. Babalikan namin. At least meron nakita na rin kami na restaurant na babalikan namin. Dahil may umay factor kasi pag iba. Nakakatawa kasi maraming kumakain na mga western. So, hindi lang Filipino yung customer. May mga ibang lahi din. So, iba talaga yung Filipino place. So, nakabili kami ng sale na unan. Nasa 112 yung original price. So, nabili lang namin ng $65 kasama na yung tax. So, tagal ko na din tayo ng sale. At binili ko to from the Bricks. Kasi nga medyo nahirapan na ako. Medyo sumasakit na talaga yung liig ko sa unan. Gusto ko na may memory foam. So, ganito mga age natin. Medyo sensitive na tayo. Dami na natin mga pain, muscle pain. Maganda ito. Kasi ito yung nire-recommend ng Cairo ko. Kaya medyo mahina nga yung mga buto natin. So, maganda siya guys. Maganda ang worth it. So, talaga mga ganito. Mag-i-invest tayo sa mga ganitong unan. Kasi para din tong sa mattress. So, dapat importante yung nare-relax yung leeg natin. Medyo firm to. Gusto ko kasi medyo firm yung nagba-bounce back yung unan. Para hindi mas masarap yung tulog natin. Pagkain lang.
Saka yung ano,